Ang binitawang salita ni Edo na nai-stress na siya dahil marang gustong pabagsakin ang kanilang love team and sinisira siya kay Beyonce, may nanunulsol. Yung mga binitawang salita na yan ni Edo, halos hindi po naglalayo sa binitawang salita ni Dr. Love. Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod, guys, sa mapagpalang araw o gabi sa ating lahat. Kung Hipa Choy sa ating lahat. Ayan. At walang pasok, no? Lahat at holiday. Pero ayun na. Guys, walang tayong ligoy-ligoy. Pakiclick naman po ng thumbs up na sa ganun ay suwak sa panlasa ni YouTube. At mas gusto ni YouTube na marami ang thumbs up. And eto na, no? Tapos na tayo na nakapagbigay ng reaction patungkol doon kay Edo at ang atin naman ay advice lang. And okay na. Okay na, doon sa mga tita, nakapagbigay na tayo ng advice, hindi naman natin sila inaaway. Kumbaga, pag-isipan nilang mabuti kung ano yung maaaring mangyari, ang kahihinatnan. Kung sila ba talaga ay nagsusulsol or gusto nilang paghiwalayin ng EDC, ano ang mangyayari, anong kahihinatnan. Ang mapupuruhan dito, sabihin natin malilintikan dito ay si EDC, ay si Beyonce, na maaaring maapektuhan. At alam naman natin na maganda na nga ang love team, ay bakit baga nga, ay gayon mga. Pero, napag-isip-isip ko dahil ako ay biyos, hindi tayo pwedeng magiging one-sided. No, at kailangan natin, sabi nga ni Kuya Bal, pag ikaw ay biyos, halukayin, kalkalin, bungkalin, at palabasin ang katotohanan. Ano ang katotohanan sa lahat ng mga issue na to na ang nasasadlak sa issue ay ang sponsor? Na hindi na ito doon sa issue na pagsasalita ni Edo, no? Dito na lang po tayo muna magpo-focus sa issue na di umano ay naninira ang mga titas at ayaw pasamahin si Beyonce sa Singapore ba o Hong Kong ngayong February, ano pa. And pag daw si Beyonce nakatalikod ay pinagchichismisan or ano pa man, busisain, halungkatin, busisiin. Yan. Usisain, busisiin, halungkatin. Para lumabas ang katotohanan. Pakinggan natin sana yung side ng mga titas. Pwede nyo po akong i-PM, guys. No, pwede nyo po akong i-PM, mga tita. Ayan. Kayo, hindi ko naman po kayo inaaway sa mga nakaraang video ko. Bumabase lang tayo sa mga pahayag. And advice lang yon. Kumbaga, isipin natin ang maaaring mangyari kay hinatnan at si Beyonce ang malilintikan pagka nagkataon na bumitaw sa Edo. Yan. Sabi ko nga, pakiclick ng thumbs up, guys, nang sa ganun ay suwak sa panlasa ni YouTube. Eto na. Pasensya na kay Dr. Love. Dito naman ay hindi naman titawa yung Dr. Love. Gagamit lang ako ng video clip mo as resibo. Lagi tayong merong ginagamit na resibo nang sa ganun hindi tayo dito gawa-gawang kwento. Ano po? Ayan, suportahan po natin, guys, si Dr. Love. Ayan. Laki ng bahay ni Dr. Love, pinagagawa. Panoorin niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang. And sana suportahan din po natin ang mga vlog ni Kalinga Prab. Pasensya na ha, guys. Medyo mahaba-habang aking intro. Suportahan din po natin ang mga vlog ni Kalinga Prab and yung bagong scout na si Queen. Ang laki, umaariba ang kanyang views. Thank you kay Sir June Wonder. Yan, guys. Abangan nyo muna. Ay, abangan. Samahan nyo ako hanggang sa matapos ang ating video. Ito na. Kay Dr. Love, support po natin. Insayin muna yung aking kumare at sa kumare ko at pamilya niya. Lumistansya muna kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Mga kumare, mga kumpare, distansya daw muna. Nakikiusap si Doc Love. Kasi nga, real talk si Doc Love, no? Kasi, alam na ni Kuya Pal, alam na lahat. Alam na ng Kalingap. Alam na ng Kalingap. Kung sino-sino kayo. Yun. Distansya lang muna. Baka pwedeng lumayo muna kayo mga 1 taon, 2 taon. Balik na lang kayo sa birthday ni Beyonce, sa Bilibo. Pwede naman eh. Balik na lang kayo sa Bilibo ni Beyonce. Ayun, ito yung mga titas, no? Yung mga titas, so, alam na raw kung sino yung mga ito. Distansya na daw muna, sabi ni Doc Love. Pero ito hindi kasi natin nakukuha yung pahayag or yung mga, wala tayong nakikitang resibo para sana mas maganda ang laban. Mas maganda sana ang laban. Kumbaga vice versa sana yung laban kasi ang nakuhaan lang na opinion ng pahayag, dito lang tayo nakakakuha kila Dr. Love and kay Edo. Sana marinig din natin yung side ng mga titas, ano ba ang buong katotohanan. Yon, ito ay pagbabalansing reaction lang, guys, no? Kasi kailangan marinig din sana natin sila. PM nyo po ako. Hindi, joke lang. Pero pwede kayo mag-PM para mabigyan natin ng kaukulang paglilinaan. Tawag ito, anong kaukulan na? Paglilinaw. Ano ba ang punot dulo? At sino ba ang nagsasabi ng totoo? Kayo ba ay totoong naninira? Or kung kayo ay mga sulsol at ayaw nyo pasamahin si Beyonce sa Singapore ba o Hong Kong? Pwede naman po kayo mag-PM. Gaano ka totoo, mga titas?
yung mga sinabi po ni Dr. Lab. Ito, bumabase lang po ako kasi kay Dr. Lab. Pero ganun pa man, hindi, mas maganda marinig yung sa side ninyo kung ano ba talaga at totoo para vice versa. No po, tuloy. Oo. Okay. Sino yung mga kaaway mo? Balik na lang kayo sa Dibo ni Beyonce. Mga titas daw. Kung ganyan ang mga ugali nyo, na meron kayong pinaplano na hindi maganda, laging hindi maganda, ibubulkan ko kayo. Araw-araw ko tayo ang mga plano nyo hindi maganda. Nako po. Okay. Hindi po yan. Huwag niyong sirain yung pagiging kalingap ng aking mga kumpare at kumare at yung... Iyon. May pinaplano na hindi maganda ang mga titas. Kagaya na lang, isa na lang nang hindi pasasamahin daw si Beyonce sa ibang bansa and kinukontrol. Oh, gaano po katotoo? Labas po kayo ng ebidensya, mga titas, na kayo ay wala sinasabing ganon. Pwede po yun. Pwede po. Mas maganda halongkayin po natin, busisiin o sisain na sa ganon ay hindi kayo ang ika nga ay napupuruan. Pwede, may freedom of speech po tayo, malaya po kayong dumipensa sa inyong mga sarili. Ano po, ito pasensya na kay Dr. Lab. Mas maganda kasi din, marinig din po natin ang side ng mga titas, no, na sa ganun ay mas maganda na, mas maliliwanagan, maiintindihan kung ano ba talaga ang katotohanan, no? Kasi nga, ang naririnig lang natin guys, ay dito lang sa side. Pero ang mga sponsor, hindi natin nakukuhaan ng opinion. Pwede po kayong mag-PM para may paliwanag po ninyo. Yan. Anak. Huwag niyo sirain. Yan. Iba lang ang plano niyo eh. Para kay Beyonce kayo at gusto niyo mahiwalay kay Ido. Hindi po tamang ganun. Ayun. Gaano yung katotoo mga tita? Puro tayong tanong na gusto ninyong mahiwalay na si Beyonce kay Edo. Kaya nga sabi ko sa aking mga nakaraang vlog, hindi nyo ba alam kung ano ang kahinatnan? O, pwede rin po kayo magpaliwanag sa mga ganitong usapin na kayo yung mayroong gusto. Kayo yung gusto nyo ay mahiwalay na si Beyonce kay Edo. O, di ba? Gaano yung katotoo? Ay bakit kung yun man nga ay totoo na sinabi ninyo ay hindi naman po maganda. Pero kung hindi naman po totoo, pwede po kayo magsalita. Mga tita, ano? O, yun lang po. Nasa ganun eh, nagkakaroon ng closure. At hindi po nagkakaroon ng isyung mga sponsor ay pasaway. Mga pasaway talaga ang mga sponsor. Mga ganito talaga ang sponsor. Para mawala po yung mga ganong haka-haka, mga spekulasyon ng iba na bakit may mga sponsor na ganito, sol-sol, at parang ang gusto sila ang nagmamani obra, di ba? Pwede po kayo nagbigay ng inyong pahayag. Ang gusto niyo kay Beyonce lang kayo at gusto niya hiwalay kay Ido si Beyonce. Ayun naman. Kaya ang mangyari niya. Oh. Hindi na itsi. Yo. Gusto niyo i-recommenda yung pamangkin niyo. Ayun lamang. Ay ba dapat mag-vlogger mo na yung pamangkin niyo at gusto nang i-recommenda yung pamangkin. So may lumalabas ngayon na third party. Para kay Beyonce. Merong another lalaki na i-recommend para kay Beyonce. Ay, ang tanong, kung ito man ay totoo, na meron kayong nire-recommend po, ay paano po mangyayari? Paano po magkakaroon ng katotohanan na maging Beyonce and yung inyong pamangkin ay maglalab team? Paano po? Sino po ang director? Yan. Oh, meron na pala may extra kumbaga may nakaabang na, may nakasalo na para kay Beyonce. So, totoo po ba 'yun, mga tita? Oh. Ay ang tanong kung 'yun man po nga ay sinabi ninyo, ay payag po ba si Kalinga Prab na i-partner kay Beyonce 'yon? Eh, 'yun lamang. Oh, ay sa tingin niyo po ba ay magkiklik? Pero kung hindi naman po totoo, ay di pwede kayo magsalita. Kung hindi totoo, ay di lalabas dito si Dr. Lab ay gumagawa ng kwento. Shout out kay Dr. Lab. Guys, huwag niyo ibabas si Dr. Lab. Wala po mang babas. Please, huwag niyo ibabas si Dr. Lab. At tayo naman ay nagbibigay lang ng reaksyon. Dahil bios, usisain, busisiin, halongkatin, hanggang sa lumabas ang katotohanan. Yan po yung sinasabi ni Kuya Bal. At si Dr. Lab ay kasama ko sa bios. So, ito lang ating hinihimay-himay. Ano po? O tuloy, meron daw pamangkin na nakaabang or inirereto, parang inirereto para kay Beyonce kung wala na ang Edo. Nako, oh. I-recommenda nyo kay Kalinga Prab. Yun, tama. I-recommenda yung pamangkin nyo. Ay ba, dapat mag-vlogger mo na yung pamangkin nyo at i-recommenda nyo kay Kalinga Prab. Tama. Mga tita, yung pamangkin nyo, i-recommenda nyo kay Kalinga Prab at sabihin nyo kay Kalinga Prab, palitan namin si Ido. Dahil ito pamangkin ko. Ayan, meron palang nakaabang, may parang may third party na nang mangyayari dito at may mga nare-recommend ang mga tita.
Ay, naku, mga tita, pwede nyo po itong sagutin or magbigay kayo ng pahayag. Nasa ganun po ay malinaw ba? Kung meron man na kayo ay nare-recommend, ay wala namang masama. Pero dapat, yun nga, ay sabihin nyo kay Kalinga Prab. At tanong yun ba ay tatanggapin ni Kalinga Prab, ay kahusay-husay na po, maayos po ang NC Love Team. Pero kung sasabakan or hihiwalay, tawag ito, aalisin si Edo sa Beyonce at iba na ka-love team, ay ang tingin, sa palagay, kung ito man ay totoo, magkiklik ba kaya? Magkiklik ba? Ano, mga tita, gaano ka totoo yun na meron kayong ipinakikilala po? Pero kung ito man ay walang katotohanan, ay ilalabas dito yung gagawang kwento, si Doc Love. Support nyo guys si Doc Love, ha? Kasama ko yan sa videos. Busisain, paulit-ulit tayo. Busisiin. Nagbubusisiin. Normal yan. Hanggang sa lumabas lang ang katotohanan. Ano ba ang totoo? Kasi hindi natin naririnig ang mga tita. Wala nga resibo. Yun ang pinaka-importante. Kahapon pa tayo naghahanap ng resibo. Wala pong resibo o ebidensya na katunayan na sila ay naninira. Dapat ilabas, Doc Love. Yun ang dapat maganda. Pagka napatunayan natin na meron ganon, talaga titirahin natin ang mga titas. Pero kung wala, hindi natin pwede silang bakbakan kasi kailangan meron tayo dito pinagbabasihan, meron tayong ebidensya matibay na pinanghahawakan na totoo sila talaga ay, kung baga sabihin natin anay. Di ba? Para mga peste, parang mga sa halaman, may mga tipaklo. Tuloy muna. Ang nababagay para kay Beyonce. Tita. Di ba? Parang, alam niyo tita, hallucination yan eh. Sa sobrang yung sobrang katalinuhan na wala ka sa tamang lugar, kabaliwan ang tawag dyan. Nabaliw? Ha? Kabaliwan ang tawag dyan. Ay, paano nabaliw? Siguro, para sa akin, mababaliw sa lalaki. Nabaliw ba kay Edo? Pwedeng mangyaring nabaliw sa sobrang galit dahil gusto nga nila si Edo. And then, ayun na nga, ano na nga sila. Naghihimutok, naghihinagpis, naninibugho. So, nabaliw. At naghanap ng bagong rereto. Parang pagpapasakit ba? Pagpapasakit. Hindi, kabaliwan ito. Doc Love, ang style ng mga ganito, pagpapasakit. Gusto nilang pasakitan si Ed. So, bibigyan nila ngayon ng bagong partner. Pagpapasakit. Tuloy. Teka. Tuloy. Sa sobrang yung sobrang katalinuhan na wala ka sa tamang lugar, kabaliwan ang tawag dyan. Ha? Kabaliwan ang tawag dyan. Yung sirahin niyo yung itsi. Gusto niyo ihiwalay si Beyonce kay Edo dahil papasok yung inyong gusto. Yun. Sinong kalingap manonood sa inyo? Ayun lamang. Eto kumakanta kanta ang tanong, ay sana Doc Love, naglabas ka ng resibo. Kasi yun yung pinaka-importante. Na meron tayong mga screenshot or mga voice record. Mga ganun lang, voice record. Yun ang importante. Doc Love, dapat meron tayong resibo kung gaano ba talaga kasalbahe ang mga sponsor. Pero paano nga, hinahanap na marami naghahanap ilabas ang resibo kung yun talaga ay totoo. Pero, yun nga, importante ay resibo. Ilabas mo, Doc Love. Pagka talaga mga salbahe at napatunayan sila talaga ay ganyan, talaga ay ating aawayin. Pero kung wala naman, ay paano ito pagka meron nagsalita na isa sa mga titas, or nagsalib puwersa silang magsalita lahat sabay-sabay, for example sa isang live, ay pinabulaanan, ay di, tayo yung mababalikan. No, mababalikan tayo. Tuloy. Pagdating ng panahon, obsession ang tawag pala dyan, hindi ka baliwan. Hallucination, obsession. Natawag ako sa iyo. Masyado na hindi. Sabihin mo na lang na sila ay nagpapasakit. Gusto nila pasakitan nila. Yan, kasi sa sobra nilang nahibang sila sa naging diehard sila sa love team. So, hindi nasunod yung kanilang gusto na bigo. So, ito na gumagawa ng isang panibagong hakbang para pasakitan yung isang taong nabigo sila kasi. For example, kay Edo, hindi nila nakuha si Edo kasi nga, si Edo may sariling desisyon sa buhay, ayaw magpapadikta. So, ngayon, gagawa sila ng bagong hakbang para magpakasakit. Yun. Tuloy. Tuwing bisis lang. Andito na si Marshall, pakagat sila kay Marshall. Bakaiwan ko lang. Hindi ko lang alam. Go, bilis. May plano, ang dami na plano. Sa totoo lang, hindi ko pwede sabihin lahat dito. Hindi. Andito si... Marami na plano, hindi na pwede sabihin. Doc Love, yun yung, doon ka mali.
Kung meron kang alam na alam mong ito ay hindi magandang plano, andito tayo. Dapat isang bulat mo na sa ganun naaagapan, napopurnada yung mga plano na babasag. Hindi po pwede mong sabihin, hindi mo sasabihin. Sabihin, pagka may mga ganung maraming plano na alam natin ito ay hindi maganda para sa EDSA or may nagbabalak silang manira, dapat tayo na dito, tayo yung mata ng kalingap, nakamata sa kanila, saan man, anumang galawan, maagap tayo sa mga ganyang bagay. Vulgar na. Pagka ganito kasi tayo, sa bagay, ikaw ay vlogger, pero kami mga reactor, matalas yung pakiramdam namin. Pag alam namin may mga ganung plano, maagap kami, nandiyan kami, na talaga pasasabugin namin yan. Hindi po pwedeng, lalo pa kung may ebidensya tayo. Kung may mga resibo tayo, ibigay mo sa resibo, ako magpapasabog niyan. Kasi sa katotohanan lang tayo, hindi tayo po pwedeng, kumbaga parang, pagtatakpan or makikiramdam lang tayo. Pag may mga ganung plano, ibubulgar. Sasabihin, tuloy tayo. Bakailan ko na? Hindi ko lang alam. May plano, ang dami ng plano. Sa totoo lang, hindi ko pwede sabihin lahat dito. Hindi raw niya pwede sabihin. Dapat pag may mga nalalaman tayo, may mga plano, sabihin na. Kasi ang unang-unang galawan natin, lahat, sa YouTube sa social media Sa social media, nandito tayo, ang galawan, lahat nakamonitor, and kung tayo may magsalita, may mga viewers na dyan nakaback up sila sa atin. Kung baga saksi sila sa mga plano, kung may resibo, bulgaran tayo. Huwag nating konsintihin yung mga ginagawang plano hindi maganda. Lalo pa kung may resibo ka, ilabas mo lang. Wala tayong maglilihim. And kung totoo man yan na mayroong plano, nandito naman kami nakaback up. Tuloy tayo, guys. Ito si Kalingap na nanonood, nakikinig. Andito sila, si Kalingap na nanonood, nakikinig. Okay. Andito kami para ibulgar, dahan-dahan yung kawalang iyang ginagawa nyo. Bulgar na. Sa EDSA. Abay, di Ido. Yeah. Sakit na kay Ido, tinitiis. Sakit na kay Ido yung ginagawa nyo. Yeah. Tinitiis ni Ido. Abay, di Ido. Mabait sa Edo. Naglabas na talaga sa bandang sa lubin nitong huli. Yung birthday ni Carla, nagsalita na talaga siya. Hindi na niya kaya. Yung mga tao nakapalibot dyan. Ayun na nga guys no. Pero nakapagbigay na tayo ng pahayag patungkol dyan kay Edo sa pagsasalita ni Edo. Medyo ramdam ko naman talaga parang dismayado na sa Edo. Hirap na din. Pero kaya nga sabi ko sa mga tita, puro advice. Pero hindi ko kayo inaaway. Sabi ko nga ay pagka ganun lumugar sa dapat kalugaran. Kasi si Edo hindi rin magsasalita yan kung hindi rin si Edo nga napupuruhan na, nahihirapan na. Kasi nga may mga sponsor nga na minsan mga diktador or gusto sila magmamaniobra, gusto nila robot. Kaya yun nga din, no, na nahihirapan. Ramdam ko yun na nahihirapan si Edo. Pero sabi ko nga dito dumako tayo doon sa mga paninira. Yun lang din yung importante. Yung mga paninira, sana talaga may resibo. Kasi kung hearsay lang, sabi ni ganito, ganyan daw, si Edo. Ganito, ganon. Mas maganda makakuha ng sapat na ebidensya. Kasi hindi nga tayo pwedeng, kaya nga tayo gumagamit ng resibo, nang sa ganon ay meron tayong pinagbabasihan. Pero kung hearsay lang, sabi ni ganyan, ganito, ganon, ay resibo importante, no? Sa bata. Sobra na makatikta kayo dyan sa bata. Yun. Makatikta. Gusto nyo hawakan yung bata. Ha? Galit na si Doc Love. Sobra kayo makadikta daw. Ay bakit ba naman kasi nga ganon? Yan. Naku, pakpay tayo dyan. Lagot kayo. Mainit ng ulo ni Doc Love. Nakakunot na ang noo. Sobra daw kayong makadikta naman, mga tita. Ay bakit baga nga naman kayo ay gayaan? Ay totoo. Totoo baga ho? Na kayo ay wagas, makapanulsol. Makadikta? Kung yun ay totoo, ay pangit. Pangit po. And si Edo nga din, ay hindi rin siguro si Edo magsasalita kung si Edo ay hindi naman nasasakal, ay hindi naman mag-ano, kaya lang nahihirapan na rin si Edo, mga tita. No? Pwede naman kayong magsalita po, mga tita, at inyong sagutin ang lahat ng mga akusasyon sa inyo. No? Sobra na makatikta kayo dyan sa bata. Yan. Gusto nyo hawakan yung bata. Ha? Mahiya naman kayo. Ang mga plano nyo, huwag nyo sinahin yung aking kupare at kumare. Hindi nyo madadala yan. Galit na si Doc Lab. Hindi nyo madadala yan. Hindi, yun nga maglilinaw din sa mga sponsor.
Noon pa man marami na po nagplano, nakasamaan sa Kalingap. Pero yung iba nagtagumpay. Pero alam nyo kung ano nangyari? Yung ibang mga nagwakwak sa Kalingap, ano po nangyari sa mga winakwak nila, yung mga beneficiary ng Kalingap na sinulot nila back to zero? Sa totoo lang, noong una, habang winawakwak, ang gaganda ng mga pangako nila. Bandang huli, nung nakuha na nila, tinapon sa kangkungan. Ayun, back to zero. Ngayon, kagaya natin, Maylin, winakwak po din yan. Ano nangyari ngayon? Naging budol-budol na. Naging albularya. Gumagawa ng mga herbal, mga dahon-dahon sambong. Tapos binibenta 500 sa bote. Hindi pa po. Dinaig pa ang mga gamot na ginawa ng doktor. Ayan, tuloy. Oh. Ang akin lang, para for the sake of argument, umalis muna kayo sa Kalingap. Yun. Umalis muna kayo. Alis daw muna mga tita. So dito ay tinataboy na. Tinataboy na kayo. Ni Doc Lab, alis muna mga tita, and para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng peace of mind. Pero siguro naman ay siguro sinasabi, alis muna, wag na muna mag-sponsor. Pero sila nandiyan nanonood. Siguro ibig sabihin ni Doc Lab ay wag na muna mag-sponsor at wag na muna makipag-transaksyon, makipag-usap, makipag-komunikasyon kay Beyonce. Yun siguro para sa pagkakaroon ng katahimikan, no? Kasi nga ang mga kumare pare, ang mga ay nabubulilya, ang tawag dito na nagugulo. Kasi sa totoo lang, ang laki ng mga tao sinayang ng pera dito. Ang laki, kaya mga pimprovido lang. Ayun guys, ang isa sa magiging problema po dito, gaano naman po kasakit sa mga sponsor, yung mga mababait, maayos na sponsor, gaano naman po kasakit sa kanilang damdamin na yung kanilang sinuportahang EDSI or siyempre nandiyan, nagtustos sila sa bawat proyekto or activities ng EDSI or for example, kagaya sa mga pictorial, sa mga birthday, sinuportahan ang Beyonce. Tapos, naggastusan na sila. Tapos ganoon, masisira lang ang EDSI nang dahil lang sa ilang mga titas na pasaway. Yun. Ay, ang laki na nga naman ng gastos. Kaya, wag na po sanang i-distract pa si Edo. Yun. And wag daw, di ba manong sabi nga, sul-sul-sul-sul, ay wag na sul-sula dahil baka nga mamaya, ibaburyok nga ang utak ni Edo kakasulsul doon kay Beyonce. Pero yun nga, ang hinahanap nga natin kasi, gaano baka totoo sila yung nagsusulsul. Dahil wala nga po resibo. Kagaya live ni si Berador, hinahanap din yung resibo. Ay nag-usap daw naman si Beyonce at saka si Berador, wala naman daw sulsulang nagaganap. Yan tuloy tayo. Ano na, binitawang pera dyan para lang matupad ang pangarap na bahay para kay Beyonce. Kay Sir Leo D, magkano binitawang pera dyan para lang may bigay ang katuparan sa pangarap ng bahay ni Beyonce. Tama. Kay Rixie, ang laki na pinakawalan para lang matupad ang bahay ni Beyonce. Yan, go! Kay Lito ng G-Group, ang laki na binitawang pera dyan para lang matupad ang bahay ni Beyonce. Sa lahat ng mga sponsor, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Kaisa kayo sa mga nasimulang plano kay Beyonce, kayo nandiyan na. Salamat po, at hanggang sa ngayon ay sa nasimulang advokasya po ng Kalingap na yung programa nila makatulong sa kapwa ay kayo nandiyan sumusuporta. Hindi alam sa totoo lang, tinulungan nila si Beyonce, malaking tulong yan para sa Kalingap, na yung programa ng Kalingap, nandyan yung mga sponsor na nakasuporta para sa beneficiary. Salamat sa mga sponsor. Kayo dyan, na wala naman naging ambag sa bahay ni Beyonce, kung ano-ano ginagawa nyo. Yan. Nakikiusap ako. Hindi naman tayo we're not good. We're not in good terms, noon pa man. Ako. Hindi ba niyo ako nautusan pa, noon pa man? Dahil ibang inutusan nyo. Ibubuking ko talaga yung kawalangyaan nyo. Doc Lab, dapat ilabas na. Pagka may mga plano ng gano'n, ilabas na. Nasa gano'n ay maaga pa, ay may mabulilyaso ba, mapurnada, yung mga pinaplano nilang hindi maganda. Kasi, mahirap na yun. Mas maganda lataran, bookingan. Kasi maganda yung nandiyan na ika nga ay harap-harapan ay mas palpal. Kung talagang totoong meron silang pinaplano. Ilabas ang resibo, huwag tayong matatakot. Kung meron ng makatotohanan ng kanilang pinagagagawa, ay hanggat maaga, supalpalin. Di ba? Tuloy tayo. Ang akin lang pakiusap, lumayo muna kayo dyan sa bata. Ayun! Huwag niyong sirain. Yun! Dahil ang dami niyong makakalaban. Ilan lang ba kayo? 5? 3? 4? 5? 6? Yun yung gusto lang mangyari ni Dr. Lab. Dahil unang-una, hindi lang po si Beyonce
ang yung issue sinusulsulan daw or sinisira. Kasi kita naman natin nagsalita na rin naman si Edo. And si Edo ngayon nai-stress. So, yun lang yung tanging hiling ni Dr. Lab na lumayo na muna. At kumbaga siguro ang ibig sabihin ay wag na muna mag-sponsor para magkaroon ng maayos na takbo ng lab team na kasi may nanggugulo din. Pero yun nga no, ito guys, sa mga titas dyan, pwede naman po kayo magsalita at magbigay ng inyong pahayag. Pero hindi lang naman din po kasi si Dr. Lab yung nagsalita and napangunahan din naman po yan ni Edo na nagsalita. Kaya minsan, hindi natin alam, hindi naman natin pwede sasabihin si Dr. Lab po ay nagsisinungaling. Bakit? Ito, kung si Dr. Lab lang po ang nagsalita, ay baka pwede pa natin sabihin gawa-gawang kwento. Ano po? Pero si Edo na po din ang nagsalita at nai-stress na nadidismaya na nga po si Edo. Sabi nga po ay kung ganyan ay wag na tayong mag-EDC. Sabi ni Edo. Sabi ko nga sa inyo, inuulit ko. Kung si Dr. Lab lang ang nagsalita, pwede nating sabihin na ay nagagawa-gawa lang si Dr. Lab ng issue for content. Pero hindi lang po si Dr. Lab. Pati po si Edo, nai-stress na po. Napuno na, sumabog na, nagsalita na si Edo. Kaya sa mga titas, sabi ko nga sa inyo, eto kung hahanapan pa kayo ng ebidensya. Pero sabi ko sa inyo, sapat na. Dahil dalawa na po nagsalita, isang kalingap Edo naglabas na ng saloobin. Medyo dismayado. Bakit magagalit sa inyo ang isang kalingap Edo kung kayo ay walang ginagawa? Ano yun? Diba? Diba? Bakit nagagalit na i-apply ni Edo yung galit niya sa kagaya ninyo mga titas? Anong dahilan? Merong hindi nagustuhan. Maaaring yung sinasabing sinisiraan o sinusulsulan si Beyonce na walay na kay Edo. Maaaring yun. Pero sabi ko nga sa inyo, kung wala namang katotohanan yan, pwede naman po kayong dumipensa sa inyong mga sarili. Isa pasada pa guys, kaunti na lang. Milyon ng EDC na dito nagmamahal sa EDC. Milyon ang nagmamahal sa EDC. Kung meron kayo talagang yung tawag nito, meron kayo kumahal nyo talaga ang bata na yan. May dumistansya mo na kayo. Yan. Dito may mga pinangalanan si Doc Lab. Pero sabi ko nga sa inyo, siguro, pwede nyo pong putahan at tapusin. Kayo na po ang magdiretsong magtapos ng video sa live ni Dr. Lab. Nasa ganun kayo po mismo makasaksi doon. Ano po? Sa live ni Dr. Lab. Sabi ko nga sa inyo, kung palalabasin ng mga titas, ng mga sinungaling, itong kagaya ng si Joyce. No, yung si Joyce ay ito, nahahalungkat yung ex-GF ni Dr. Lab. So, parang lumalabas na, di umano ay, pati daw yung si Joyce ay inutusan, binayaran para lumantad at manggulo. Gaano katotoo? Pero yung si Joyce ay nag-post na at sinasabi ay wala raw katotohanan yung sinabi ni Dr. Lab. Pero siguro pwede natin bigyan ng separate video yan, no? Pero ito na nga guys, no? Sabi ko nga sa inyo, isa na lang ang ating muna pagbasihan. Ang isang Edong napakaseryo sa buhay, napakasimple, bawat bigkas ng salita ay napakahalaga, walang sinasayang na salita, ano pa man yan, ay isang kalingap Edo na dismaya sa mga titas, sa mga dating sponsor. Ano ang dahilan? Sabi ko nga sa inyo, ano yan, hibang? Si Edo? Para magalit o walang kadahilanan? Pero, eto nga, ang sabi nga doon ni Edo ay naninira. Siguro guys, baka nakabasa po si Edo ng message baka doon sa cellphone ni Beyonce kapag sila magkasama. Maaaring mangyari yun. Baka may nabasa. Kasi kung nabubuksan sabi nga na Rage Zane, kung nabubuksan ni Edo, nakahawakan yung cellphone ni Beyonce and nag-scroll, nababasa, baka doon nakabasa ng hindi kaaya-aya. Kung meron man siguro kayo hinihingi na screenshot, alam kong hindi makakarating sa inyo. Alam kong walang maglalabas ng sino man ng screenshot. Bakit? Dahil kung mismong doon po nabasa sa cellphone ni Beyonce ang paninira, yun na. Maaaring doon nabasa ni Edo sa cellphone ni Beyonce. Kaya talagang siguro hindi magkakaganyan si Edo. Pero ito na, kung napasundan man po ni Dr. Lab na sinasabi nga na gano'n, na naninira sila at may masasamang plano, pwede dumipensa ang mga titas. Pero mag-iingat po at baka mamaya ay kung kayo didepensa at pabubulaanan ninyo ang mga paratang, ay baka nga po mamaya ay biglang magsalita po si Beyonce. Ay you rest back ang hindi nyo magugustuhan. Ayan. Pero gano'n pa man, hindi naman siguro yan magsasalita si Beyonce. Pero ayun na, marami ang mga issue. Pati ex-girlfriend ni Edo, nadamay na. Di umano daw ay binayaran. Pero nag-post ang ex-GF, yung si Joyce,
Sino ba ito? Ano ba pangalan nito? Nag-post na wala naman daw katotohanan. Pero yun na, naghahalo-halo na ang mga kwento, no? Pero ganun pa man guys, sabi ko nga sa inyo, ang binitawang salita ni Edo na nai-stress na siya dahil marang gustong pabagsakin ang kanilang love team and sinisira siya kay Beyonce, may nanunulsol. Yung mga binitawang salita na yan ni Edo, halos hindi po naglalayo sa binitawang salita ni Dr. Love. Halos magkapareho. Hindi naglalayo ang mga binitawang salita na usaping paninira at may mga sulsol or plano. Yon, hindi halos naglalayo. So sa mga tita, pwede naman po kayo dumipensa. Sabi ko nga sa inyo, kung wala katotohanan, maglabas kayo ng sapat na ebidensya kung ano ba ang inyong mga pinag-usapan, ano ba, bakit nakumantong sa ganun, di o man naninira at sulsol. Pero sabi ko nga, ito lang, lumugar sa dapat kalugaran. Kung ano yung papel ninyo as sponsor. Ano lang naman kasi yan, pag sponsor, alam nyo ba, isa lang po yun pera. Ang involved po doon, pera. Ang pinag-usapan po doon, pera. Pag sinabi ng sponsor, ang sponsor nagbibigay ng tulong, pera, yun lang po yun. Pero pag ka-sponsor nga at nakapagbigay na kayo ng pera, wala na sana ng satsat. Hindi po pwedeng, porket kayo nakakabigay, ay bida-bida na, o kayo na yung magdidikta, kayo na yung gusto yung masusunod, may mga utos-utos, iwasan po yun. Kaya, ayan na. Pero yun nga, maaaring totoo ang sinabi ng mga ng sponsor na paninira, maaaring totoo ang mga paninira dahil yung salita po ni Edo, kagaya sinabi ko kanina, yung salita po ni Edo at binitawang salita ni Dr. Love, halos magkapareho. Usaping paninira at nasasamang plano, gusto paghiwalayin. Halos match po yun, magkapareho. So, sino po ang nagsasabi ng totoo at ang nagsisinungaling? Sino ang nagsasabi ng totoo at merong, totoo ba yung sinasabi ni Dr. Love at ni Edo? Laban sa sponsor? Ay, maaari. Dahil natutugma. O, yun na guys, abangan nyo ako sa akin na next video. Kung naghahanap kayo ng resibo, ng ebidensya, maaaring wala talaga kayo may bibigay. Wala talaga tayo makukuha ng resibo. Bakit? Dahil baka mismo si Edo po nakabasa doon sa cellphone ni Beyonce. Diba? So, saan tayo kukuha ng resibo? Hindi magkakaganyan si Edo kung wala yan nasaksihan, kung walang nabasa, kung walang nabalitaan. Hindi yan magkakaganyan si Edo. Maaaring nakabasa mismo sa cellphone ni Beyonce kung sila magkasama at nahawakan yung cellphone ni Beyonce. Paktay tayo dyan. Yun, di ba? Abangan nyo ako guys sa aking next video. Pakiclick naman po ng thumbs up. Nasa ganun ay swak sa palasa po ni YouTube.